Itinalaga bilang hari ng Israel nung siya po ay ma-anoint. At sa istorya pong ito, mga kapatid, unang bagay na naunawaan ko ay yung verse 1. Sabi po sa verse 1, pero bago lahat, gusto ko maintindihan natin ang choice ng Diyos. Sa pagpili niya, dapat nating maunawaan that God's choice are preordained and timed. Ang pagpili ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yung tinatawag na sa salita ng Hapunayato, ikinari. Okay? Hindi po ganun pumili ang Diyos. Ang Diyos, pagka pumili siya, sa mahabang panahon ng iba, bago ka pa lamang iporma, sabi nga sa Book of Jeremiah, bago pa lamang ikaw iporma sa tiyan o sa sinapupunan ng iyong ina, I have my plans and my purpose in you. Alam po ba ninyo si David? Bago pa lamang po mag-isip ng hari ang Israel, God is already planning him to be the next king. He's preparing him. Bakit po? Siya po, ang lahi po, pinanggalingan po ni David ay galing po sa ang kanya pong lola, kanyang ninuno ay walang iba kung hindi Rahab. Si Rahab po, siya po ay isang, hindi po siya Israelita, pero siya po ay tumulong para magkaroon, tulungan niya yung mga spy, no? At ito pong si Rahab na ito, mga kapatid ko, ay inangkin, okay, ng Israel, at siya nakapag-asawa, okay, na isang Israelita na pangalan ay Samon. Na sila po ay nagkaroon ng anak, at na naging anak nila ay, ang isa sa mga anak nila ay si Boaz. Now, si Boaz po, mga kapatid, kung alam po ninyo yung Book of Ruth, siya yung napangasawa ni Ruth, si Boaz. Okay? So, yung pong, ito naman pong, so lola po niya nagkaanak-anak, lumabas si Boaz. Tapos po, ito naman yung anak naman po ni Boaz at saka ni Ruth, ay nagkaroon din po ng mga offspring hanggang sa dumating sa punto na lumabas na, okay, ay walang iba kung hindi si David, galing sa lahi ni Rahab. So, ano po makikita natin dito? Makikita natin dito na matagal na panahon, pinlano na ng Diyos ang bagay na ito. Sabi nga po, doon sa verse 1, basahin po natin uli yung verse 1. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul?" Tapos talon po tayo dito sa huling sentence. Sabi niya gano'n, I have chosen. I have chosen. Ibig sabihin, okay, bago pa lamang, okay, na nag-iisip, hindi pa nga naiisip nila Samuel na palitan si Saul, ang Diyos nakapagpili na. I have chosen, sabi niya gano'n, one of His son to be the king. So may pinili na ang Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid, sa pagpili ng Diyos, sabi ko nga po, it's preordained and time. Ibig sabihin, mga kapatid ko, mayroon kang bagay, walang bagay dito sa buhay na ito na nangyayari ng walang purpose. Everything that happens especially to a Christian. Ngayon, ikaw ay Kristiyano na. Okay? Kapag hindi ka pa mananampalataya, okay, yung plano na yan ng Diyos ay hindi pa pwedeng mag-take effect sa buhay mo. Pero the moment that you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, the moment that you have connected with God through relationship, the moment that God declares you as His child, the moment that you declare Jesus as your Savior and Lord, mga kapatid ko, doon nag-take effect yung purpose na yun at plano na yun ng Diyos sa buhay mo. Andyan po ba kayo? Amen. And believe it or not, wala pong mananampalataya sa lugar na ito sa loob ng church. Church na ito, ang walang maganda at malaking plano ang Diyos sa buhay niya. Maybe, sasabihin mo, Pastor, sinjirari na yung sinasabi mo. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, mga kapatid ko. Sa pagpili ng Diyos, meron tayong maunawaan. Ang unang dapat mong maunawaan dito is that first, there is no accident in life pagka ikaw ay Kristiyano na. Wala na aksidenteng nangyayari. Ibig sabihin dito, walang bagay na nagkataon lang. Okay? Katulad nito mga graduate ngayon sa LTC, Batch 11. Hindi nagkataon na ikaw ay libre tuwing Thursday, tuwing Thursday,
at ikaw ay hindi rin nagkataon na sa panahon na ito, ikaw ay nagkaroon ng desire at linggo halos every week, nandoon ka para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi aksidente. Hindi aksidente rin na ikaw ay napunta rito sa Japan. Hindi rin aksidente na kapag asawa ka ng Hapon o nakapagtrabaho ka rito sa Japan at nagkaroon ka ng kontrata. Hindi aksidente na nagkaroon ka ng visa. Lahat ng bagay sa buhay ng isang Kristiyano, may layunin siya. So kinakailangan nating maunawaan ito sapagkat God has this what we call stages. Are you here? Amen. Meron po siya, kagaya po ni David, mga kapatid, tinawag siya ng Panginoon sa napaka-murang edad. God found him at a very young age. Actually, mga kapatid ko, when the Lord anointed David through Prophet Samuel, he was only 11 years old, ang sabi ng ibang mga Bible scholar. 11 years old. Meron ba tayo 11 years old dito ngayon? 11 anyos na bata. Okay? Bukod sa akin, sino pa? Isip. Okay? Now, gusto ko isipin natin dito, mga kapatid ko, okay, na ito pong bagay na ito ay bagay na talaga namang hindi aksidente. At the age of 11, he was anointed. At the age of 11, tinawag siya ng Diyos. At the age of 11, he was declared to be the next king. Walang aksidente sa lahat ng pangyayari. At gusto ko unawain po ninyo, mga kapatid ko, nung siya'y tinawag na ng Diyos, okay, unti-unti na nagbago ang buhay ni David. After that. Ever since siya ay utusan lang ng tatay niya at ng kanyang mga kuya, siya ay tagapamahala lamang ng tupa ng kanilang tatay. Ever since ganun lang po ang ginagawa niya. But since the Lord called him, nagbago ang takbo ng buhay ni David. Alam po ba ninyo, tingnan ninyo ang buhay ninyo. Just watch and siguro evaluate some changes in your life. Nung panahon na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi mo napansin marami pagbabago sa buhay mo. Nakita niyo? But gusto kong maunawaan po ninyo, maaaring dumadaan. Kami ni Sister Loy po ninyo, to tell you frankly, dumadaan kami sa mabigat na problema ng aming buhay. Okay? Napakabigat na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung gaano kabigat. Okay? Sister Loy niya, sa Pilipinas po siya, umuwi ng biglaan sa last Wednesday kahit bumabagyo. Bakit? Sapagkat hinihintay na lamang niya ang huling tibok ng puso ng tatay nila, patay na. Up until now. Okay? Ako naman po, napunta rito, natira, at ako ngayon ang tatay at nanay, at ako ngayon ang namang problema sa lahat na pinoproblema niya. Bukod pa sa aking mga personal na problema. Okay? At supposedly pupunta po ako ng Korea this coming 11, so kinakailangan kong i-cancel yan dahil sa mga pangyayaring ito. Okay? At pero ako naman po, pagka sinabi ng Lord na dami, kahit gusto ng aking damdamin, dami, sabi ni Lord, masaya na rin ako sa dami. Okay? I have learned to accept ng masaya at ng payapa kung ano man po yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. Hindi na ako katulad nung araw na wagamama. Hindi, Lord, gusto kong pumunta ng Korea eh. Sayang talaga eh. Bakit naman kasi mamamatay pa, if-exacto pa eh. Hindi ganun eh, no? Di ba minsan may mga ganun tayo? Di po ba? No, bakit naman ganun, Lord? Bakit nasama naman ang timing, Lord? Bakit ganito? Bakit ganyan? Okay? May mga ganun tayong bagay eh, na sa ating buhay, di po ba? Okay?